Muli Panginoon, sinasambagan namin, pinakakita namin, pinaranganan namin, pinapupurihan namin Panginoon. Salamat po muli, Lord, sa pagkakataon to. At bago namin Panginoon na harapin ang araw ng Kapaskuhan, Panginoon, ay binigyan ko ng pagkakataon na muli namin alalahan, Panginoon, ang tunay na kapuluhan ng mensahe ng Kapaskuhan, Panginoon. Tutugan ni Lord na may ganan ng aming kong puso isip sa pagbuhay-buhay na yung salita, Panginoon. At tuloy-tuloy aming madala sa araw ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pagparain ni Lord ang bawat isa na narito, may kanyang pag-iingat niyo sa punang aming mga mahal sa buhay na hindi namin kapilit sa mga oras nito. Pinupuli ka namin, dinadakila po aming panalangin ng may pasalamat sa Kristo Panginoon Jesus ang gagawin sa amin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Merry Christmas po sa ating lahat. So, nakakauna na kayo magkaroon ng Christmas Eve worship service. Praise the Lord. Mahali po ang mensahe po na aking kong babahagi sa inyo ay sa unang pagdinig ninyo ay parang hindi napapanahon o hindi nababagay sa panahon ngayon ng Kapaskuhan. Ilang balita na rin marahil narinig ninyo, napanood ninyo, katulad ng ibawa, kahapon ata, hindi ako nagkakamali, ay 120 na pamilya around Metro Manila mapapasko po na walang bahay dahil po sila ay nasunugan. Meron naman nanakawan, at yes, meron din pong mga namatayan, at yes, tila pare-pareho ang kanilang nasasabi at maayun din ang ating masasaisip kung kailan pa naman Pasko. Imagine po yung mawala ng mahal sa buhay. Ngayon, sinasabi po ng Philippine Statistics, ang average po na namamatay kada araw sa Pilipinas ay mahigit 1,800 plus. So, kung 1,800 plus po ang average na namamatay ng Pilipino kada araw, so sa araw ng Pasko, merong 1,800 na nakapuro. At yes, isipin natin, kung naman, sa araw ng Pasko, Pasko ka naman. Pero hindi nga pa totoo rin po, na sa panahon po ng ganyung pagkakataon, doon natin nasasaisip talaga ang pinakamahalaga. Diba sabi nga nila, pinakamahalaga masasabi ng tao ay sa araw ng bago siya uwian ng buhay, pero din sa ating mga iiwan, yun din yung ginagawa rin at pinakamabuti sa araw ngayon, halimbawa na kung sa mahal natin sa buhay ay magigaya o papanaw na. Sinutuhin natin ang salita ng Panginoon sa page 113. At titignan po natin po, meron pong tatlo po dito na humarap ng kamatayan. And let's see kung paano po nila hinarap ang kamatayan. In Luke chapter 23, page 130, mamaya, titignan natin, of course, may kaugnayan dito ito sa panahon ng Kapaskuhan. Dahil ito po ay tutulig ng mensahe ng Pasko ay napapanahon araw-araw. Lucas, kabanatang 23, mga bilang 32 hanggang 46. Page 113, simula po verse 32, may dalawa pang kriminal na ilabas ang mga kawan upang patayin kasama ni Jesus. Dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bumo, ipinako nila si Jesus sa krus, ipinako nila dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabutan mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanunood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na anak, kasabay ng ganitong panuya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon din nakasulat sa kanyang unan sa wikang Grego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuyarin siya ng isa sa mga salarin na kapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pag-inarin kami. Ngunit sabihan naman ito ang kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarusahan din tulad niya.
Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa, ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa ito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nalahanin ka na. At sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Kapalagi tayo sa kanyang pong mga salita. Here, mayroon pong 3 tauhan kung saan po hinarap po nila ang kamatayan. At tingnan po natin kung paano po nila hinarap ang kamatayan. Yung dalawa po dito, wala po silang pangalan, hindi po binigyan ng pangalan ng Biblia, pero hayaan yung bigyan natin ng pangalan sila, no? Si Kaliwa at si Kanan. At ang isa po ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Tingnan po natin si Kaliwa kung paano po niya hinarap ang kamatayan. Sabi po again in verse 39, tinunya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. So here si Kaliwa, no? Tinuya niya ang Panginoong Jesus at ang kanyang panunuya nga, o akala ko ba ikaw ang Kristo, sinasabi ng mga tao ikaw ang Kristo, iligtas mo ang sarili mo. Kasi po, ang salita pong Kristo ay very po popular po sa kanila. Ang ibig po sabihin ng Kristo ay pinili, pinahiran, no? Hari. Kaya naman narinig natin over and over again, hari ka, di ba? Hari. Sa taas nga ng kanyang uluhan, na pinakalagay na in Latin, in Greek, in Hebrew, no? Ang ibig sabihin, ito ang hari ng mga Hudyo. So, tinutuya po siya ni Kaliwa, hari ka, ba't nakapako ka dyan? Kung talaga bang hari, bumaba ka dyan, iligtas mo yung sarili, at iligtas mo rin kami. Again, no? Paano niya ito naisip na sabi? No? Dahil narinig niya ang mga sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. At for sure, no, nabasa niya rin yung nakalagay nga sa uluhan ni Jesus na ito ang hari ng mga Hudyo. Pero look at ito pong tao ito, na pinangalanan po natin Kaliwa. Sa dami na ganyan narinig patungkol kay Jesus, imbis na manalig siya, imbis na tanggapin niya ang pagliligtas ng Panginoon, patuloy siya niyang tinutuya ang Panginoon. Gaano po marami po sa ating pong panahon, na maraming pagkakataon na narinig ang salita ng Diyos, maraming pagkakataon na pinaalalahanan ng salita ng Diyos, pero imbis na pagtugon ng pananalig, pagtitiwala, pagsunod, pagpapasakop sa Panginoon, may mas pinili pa ang kanyang sarili kalooban kaysa sa Panginoon. Imbis na itong si Kaliwa ay magsisi at tanggapin ang pagliligtas ng Diyos. Imagine, narinig niya ang unang 2 wika ni Jesus. Ang una ay, Ama ko, patawanin sila sa pagdating na nilalaman ng kanilang ginagawa. At ang pangalawang wika ng Panginoong Jesus na sinabi niya, pangalanan ng ating nakanan, no? Hindi sasama kita sa ating paraiso. But still, no? Wala tayong mababasa nitong si Kaliwa ay nanalig sa Panginoon. Sorry Lord, sa panunuya ako, ikaw nga talaga ang Kristo. Isama niyo na rin po ako. Kung isasama niyo naman si Kanan sa paraiso, sama niyo na po ako. Pero wala po tayong nakikita na nandun po yung kanyang pagsisisi. At opo, mag-isabi po panahon, may mga tao na hanggang kamatayan, ay wala pong pagnanalig o pagpapasakop sa Panginoon. Pangalawa pong tignan natin po ay si Kanan. Again, wala po silang pangalan, pinabinigyan ko lang po ng pangalan. Si Kaliwa, now, tignan natin si Kanan kung paano po niya hinarap ng kapatayan. Sabi po ng verse 40 to 42, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, ng Kanan, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. Kabaliktaran, no? Ang ginawa ni Kanan, kabaliktaran sa ginawa po ni Kaliwa. Si Kaliwa, no, nilangin lang patuloy ang Panginoon, pero si Kanan, sinaway niya si Kaliwa. At opo, in fact, katotohanan, bago po nanalig si Kanan, katulad din ni Kaliwa, tinutuyan na rin si Jesus. Tignan niyo po sa page 42 ng Matthew 27. Mateo 27, verse 44. Page 42 ng Mateo 27, ang bilang ay 44. Ano po sabi?
nilait din siya ng mga magnanakaw na itinakong kasama niya. So hindi ko sinabing nilait din siya ng nasa kaliwa o ng nasa kanan, kundi ng mga magnanakaw na itinakong kasama niya, implying na yung dalawa, no? Si kanan at si kaliwa, nabigyan natin ng pangalan, tinutuya nila ang Panginoon. So bago po si kanan nanagin sa Panginoong Jesus, tinutuya niya rin si Jesus. Pero kay pahangan niya kay kaliwa, siya ay nanagin. Siya ay nanagin. Again, sabi nga niya, wala ka bang takot sa Diyos? Nagkaroon po siya ng takot sa Diyos. Dahil po maraming mga tao sa ating panahon, sinasabing meron silang pananalig sa Diyos, pero walang pagkatakot sa Diyos. Pero sabi ni Santiago, naniniwala ka ba sa isang Diyos? Tama yan, kahit ang diablo man ay naniniwala din at nangangaral pa sa takot. So kung ang paniniwala lang ng tao sa Diyos ay yes, may Diyos, may manlalalang, pero wala siyang banal na takot sa Diyos, then katulad ng isang diablo, o mas masahol pa sa diablo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang diablo naniniwala sa Diyos, nangangaral pa sa takot. So here, si Canan po ay nagkaroon po siya ng banal na takot sa Diyos. And then ano po sabi niya? Sa kay kaliwa, tama lamang pausahan tayo ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Meron siyang pagtanggap na yes, makasalanan tayo. Ano ka ba kaliwa? Kaya tayo kapako dito, makasalanan tayo. May kasalanan tayo. And then kinalala niya ang Panginoong Jesus na kanyang tagapagligtas. Ang sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Look at si Canan, no? Hindi niya na concern kung mabubuhay siya o maliligtas siya sa pagkapako sa krus. Hindi kanya naging concern na ay ang makasama ang Panginoon sa paraiso sa pagkahari ni Jesus. Gano'ng karami sa panahon natin, no? Ang concern ay pansamantala. Ang concern ay pang mundo lamang. Hindi ang concern ay ang buhay na walang hanggan. Kaya siya ang doon ng Panginoon. Makakita lang natin, Pastor, legit kaya talagang si Canan ay nagsisi? Baka naman peke lang kasi marahil na sa isip ni Canan. Dito na ako sa krus, no choice na ako. Sige, try ko na lang si Jesus. Jesus, lalahanin mo pag naghari ka. Wala namang mawawala siguro kung try ko lang. Hindi po ganun po ang kanyang pong pagpapakasakali, kundi legit ang kanyang pong pananalig dahil sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din isasama kita sa ating paraiso. Hindi sinabi ni Jesus, ako, wala lang naloko mo lang ako, pag-iigtas ko din, wala ka na, tuloy ka ulit sa kalukuhan mo din. Sabi ni Jesus, today you will be with me in paradise. And so, pakita natin at tunay ang pananampalataya ni Canan. Again, marahil sa mata ng mundo, napakasalimuot ang kawakasan po ni Canan. Nakapako sa krus. Lalo sa panahon na yun, na napaka-brutal po ng kamatayan, ipako sa krus, kahihiyan. Actually po, sinasabi nyo ng mga Bible scholar, ang nakapako sa krus, ang pinapako sa krus ay hubot-hubad. So imagine that, for 6 hours, nakamigat sila sa araw, hubot-hubad sila, na nag-ihirap. At di nga ba, maraming mga, naalala ko lang po yung anak ng member namin, nalito niya po yung hirap ng anak niya, kasi nga po nagkaroon po ng cancer, myoma, stage 4. Hirap na naranasan ng bata, ng anak niya. Eventually nga ay namatay. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa nanay, sabi ko, yes, masakit, sabihin natin, nakakatakot, ang nangyari sa anak ninyo, ng paghihirap. Pero alam niyo po, hindi po natapos doon ang buhay niya. Natapos ang buhay niya sa pagkapiling sa Panginoon. Dahil yung pangako ng Diyos, kapag tayo ay pananampalataya, mamatay na tayo sa buhay na ito, ay pagkapiling na natin sa Panginoon. So here going to si Canan, marahil talagang tingin ng mga tao, kakaawa-away ng tao ito, talagang nagbuhay niya, basura, namatay siya ng ganyan. Pero hindi po, kasi sabi ni Lord sa kanya, today you will be with me in the paradise. Naalala po ninyo yung parable o yung, ako hindi po ito parable, sinasabo sa ating mayaman. Yung sabi ng Bible, ang describe sa mayaman, napakayaman niya, araw-araw kumakain siya, piyesta, kainan, araw-araw ang damit niya, magana. Imagine na araw-araw, hindi occasionally. Diba? Tayo po siya, occasionally lang, diba? Magsusuot tayo ng maganda,
Naalala ko yung nanay ko, lahat na kami graduate, yung pa rin kanyang suot. Kasya pa rin sa kanya. So, hindi buso ko pala, buso pala namin hindi graduate, kung ako pa rin graduate sa minima. So, laro nito, mag-araw-araw ang kanyang suot. At ang sabi ng Biblia, namatay siya sa araw na yun. Namatay siya ng napakayaman, namatay siya araw-araw, ang damit niya ay magara. Pero saan siya nasadla? Siyempre. Ang pinaka-brutal, o pinakasabihan natin, pinakamasamang kamatayan ay hindi ko paano ka namatay. Kahagabi, napanood ako sa Facebook na nasa kusaan ng truck. No, medyo dadala ko kayo manonood ng gano'n, lalo kung patulog kayo. No, nadala ko ng patulog kasi talagang lulay-lulay yung katawan ng tao na kasama naman yung mixer. No, malamang may karga pa ata yung mixer na yun. So talagang lulay-lulay. No, talagang kung makikita ka na yung mga pusa, aso na nasa kasahan, talagang nag-truck. So gano'n. So, hanggang ngayon, na-imagine ko pa rin. So marami sabihin natin, paano nilibig yun, kawawa naman, napaksaklap naman ng kamatayan niya. Hindi po yun ang pinakamasaklap na kamatayan. Ang pinakamasaklap na kamatayan, kahit natutulog ka lang, pag hindi ka na nagising, nasabihin sa yung nakalibig ka, ang ganda naman ang kanyang pagkamatay. Hindi po yun ang magandang pagkamatay. Ang pinakamagandang pagkamatay ay ang mamatay tayo may Kristo. At yan po nangyari kay Canan. Opo, nakabayubad siya sa krus, hindi siya naligtas sa kamatayan sa krus, pero namatay na siya sa piling naman siya ng Panginoon ngayon. Yan, bakit po? Kasi sabi ni Jesus, today, you will be with me in paradise. Salita yan ng Panginoon sa kanya. Nalala ko po yung si Ate Lenny, meron po kami senior citizen na member. Napaka-ano po niya, napaka-passionista. Hindi ko talaga siya alis na hindi siya maayos, na binunta yung tao. Hindi mo po kasalanan yung bagay na yun, no? Ang kasalanan lang siguro, kung di pamumutan lang, passionista pa. No? So, dati siya maayos. At minsan, nagbiruan yung mga nakananayan. Sabi niya, ay, basta ako, gusto ko, pag namatay ako, maganda ako. Dahil namatay siya, may black eye. No? Kasi sinuntok siya ng kanyang anak. No? So, nalukot yung ba mga close friends niya? So, siya kinilig natupad yung kanyang pangarap na mamatay ng maganda. So, ako naman, medyo pambasag na trip. Tumigil na kayo. No, ang maganda yan siya pinili kasi yan ay nasa piling ng Panginoon. Yun ang pinakamagandang kamatayan, ang mamatay ng may Kristo. At ang pinakabrutal na kamatayan ay hindi yung mamatay sa sakit, sa cancer, kundi mamatay na wala Kristo. Kaya sabi ng Biblia, pinagdamit sa tao kung siya mamatay, pagkatapos ay Panginoon. Let me ask you this question. Paano kung kahapon tayo binawian ng buhay? Obviously, hindi kayo binawian dahil kasama kayo tayo dito. Pero paano kung kahapon binawian tayo ng buhay? No? We will be with the Lord o hindi? Si Canan, sabi ng Lord sa kanya, today you will be with me in paradise. Pangatlo pa muli, ang wala ng kamatayan ay ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus. Opo, siya yung nabayubay sa krus at most probably siya talaga ang pinakabutan na pinahirapan. No? Dahil wala naman tayong mababasa, basta kinuha lang yung dalawa, pinaduwat ng krus, hindi pinako. Pero si Jesus, pinunahan ng tinik, binugbog, binuya, pinalo ng 37 beses. So marami siyang busang binanas ng hirap. And then habang nakabayubay sa krus, tinutuya siya. Oh, hello! Sabi mo ikaw ang happy. Nandiyan ka, baba ka yan. Ang dami mong iniligtas, pinagaling, binuhay. Kung anak ka ng Diyos, ibaba ka ng Diyos yan. Habang siya nakabayubay sa krus, at tinalikuran pa na siya ng kanyang mga alagad. Pero bakit siya nandun? Kaya siya nandun dahil may Pasko. Ang Pasko ay patungkol sa pagkasilang ng Panginoong Jesus. Sabi nga nila, si Jesus, He was born to die for you with me. Nabuhay siya para mamatay. Na tayo nabubuhay tayo, nagsisikat tayo mabuhay hanggang sa gusto natin mabuhay. Pero si Jesus, alam niya, siya ay katawang tao para mamatay. Para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kung natin ang kwento, maraming sa pagkakataon, nung inuhuli si Jesus, pinagtangko siya ng isa sa kanyang mga alagad, si Peter. Diba, pinagapa nga niya si Marcos. Pero sabi ni Lord sa kanya,
Peter, balik mo yung patalim mo. Ang nabubuhay sa patalim, mamamatay sa patalim. Hindi mo ba alam kung pwede akong tumawag sa Ama ng 12 batalyon ng anghel para iligtas ako? Pero paano mangyayari ang kasulatan kung gagawin ko yun? So kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya niyang iligtas ang kanyang sarili laban sa mga tao ito na gusto mo papakos kanya sa krus. Pero hindi niya ginawa kasi yun ang dahilan kung bakit siya nagbuhay sa mundo dito. Ay para mamatay sa kasalanan ng tao. Pag-sabi sa iyo kagabi, upang ikaw ay magkaroon ng S. Sufficient sacrifice for your sin. So I hope, no? Bagamat masasabihin niyo, Pastor, ba't lagi niyo po sinasabi sa amin yan, no? Yes, kasi lagi dapat tayong mapaalalahanan na meron tayong SSS talaga dahil meron Jesus na namatay sa krus. Kung walang Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, wala tayong kaligtasan, wala tayong SSS. So here is the Lord Jesus Christ. Hinarap niya ang kamatayan, no? Para sa iyo, para sa akin. In fact, diba, sabi nga niya, no, ako patawarin gusto sa pagdating nila nalalaman ang kanyang ginagawa. At yes, baka sabi natin, Pastor, di ba nasabit din niya na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yes. Remember, no, si Jesus ay 100% tao, naging tao. So naramdaman niya, naranasan niya lahat ng sakit na yun. Iba-iba, kung maalala ninyo, bago pa man siya hulihin, di ba, sa nanalangin siya 3 beses. Ako kung maaari ang samang paghihirap na ito ay lumagpas sa akin. Hindi po yun nag-iinabi si Jesus. Hindi po yun o hindi niya batid kung gaano hirap ang mararanasan niya. Alam niya, dahil mararanasan niya, hindi lamang po yung pako, yung corona, yung panuluyan ng tao, kundi ang mararanasan niya ay ang galit po ng Diyos. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay impyerno. Yun ang pinagbayaran ni Jesus. So, nung habang nakapako siya sa krus, nagdurusa siya ng impyerno. Nagdurusa po siya ng galit, ng puot ng Diyos. Pero hindi niya sinabi, Ama ko, tama na, naguluyan pa rin sila, Ayoko na, walk out na ako. Iligtas mo na ako. Ayaw ko nang magsapa ng impyerno. Hindi, diba? Malala niyo, politikan niya, no? Last 2 na sinabi niya, naganap na, experience, hanggang sa kanya sinabi, so Lord, natutubigin ang aking espiritu. At doon siya ay nalagutan ng niya. At opo, si Jesus ay nagkatawang tao para mamatay. Para mamatay. At huwag natin isipin na ang Pasko ay patungkol lang sa kapanganakan. Ang Pasko ay patungkol sa kanyang kapanganakan, buhay na hindi nagkasala ng minsan man, pagsasakripisyo, hanggang pamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. At yes, of course, ang kanyang pumuling pagkabuhay. Here I will end. Hindi tayo po matulad kay Kaliwa. Na after all, makita natin, marinig natin ang Panginoong Jesus, ang pangangaral ng kanyang salita, ay katulad ng Kaliwa, hindi pa rin siya nagkaroon ng pagsisisi, pananalig sa Panginoon. Kundi matulad tayo kay Kana, na nagsisi, pinilala kanyang pagiging makasalanan sa harapan ng Diyos at pinilala ang Panginoon na kanyang tagapagligtas. Kaya naman, buong pananampalataya natin masasabi, thank you Lord, may SSS ako. Amen? Hindi po, tayo natin tumayo, tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Salamat Lord. Today nga Panginoon, thank you dahil po Lord sa kapalaan namin sa ganito pong panahon ng Kapaskuhan ay nawawag din sa isip namin Panginoon na alalahanin ang tunay na diwa ng Pasko. Pero salamat, mayroon na akong gawain katulad nito Panginoon. Ako saan Lord ay may naalala namin ang aming oras, ang aming isip sa pag-alala Panginoon. Yung tunay na kabuluhan ng Pasko. At salamat Lord, nananalig kami Panginoon na ginawa mo Panginoon sa amin, ang ginawa mo kay Kanan Panginoon. Dahil kami inatungan ng iyong salita at patuloy mo kami pinapaalalahanan ng kakilaan ng pagmamahal sa amin ay binigay na ninyo ang iyong anak na Jesus. Lord, as we celebrate Christmas Panginoon, salamat Lord sa pamilya, salamat sa mga handa, salamat sa mga regalo na natatanggap, salamat sa lahat-lahat Panginoon. Nagigit ko sa lahat Lord. Salamat sa buhay na walang hanggan
na binigay ninyo sa pamamagitan ng buhay, sakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng aming Panginoon Jesus. Kaya naman, Lord, ano man po, O Lord, ang aming pong pinagdadaanan, Panginoon, sa buhay na ito, o paano man, Panginoon, namin ipagsasaya ang Pasko, Panginoon, pagliliwa ang Pasko, Lord, salamat, Panginoon. Tunay, meron kami dahilan, laging dahilan to celebrate mo ng buhay dahil meron kami tagapagligtas, Panginoon natin, si Jesus. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po kami sa lahat ng aming pong gagawin, ilayon kami sa anumang kapahamakan, sa buhay naming pamilya, at opo, Lord, dumating nawa ang tunay na diwa ng Pasko sa aming mga pamilya at tunay sama-sama kami, Panginoon, mag-celebrate, hindi Panginoon na ano bang nakahain sa aming mga pagkainaan, ano bang natanggap namin, kung mag-celebrate kami sa buhay na walang hanggan, dahil meron kami Jesus na binanganak sa araw ng Pasko upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng aming kasalanan. Salamat po, pinupuli namin ilalakila. In Jesus' name we pray. Amen. Sa kanyang walang hanggang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang hindi nagmamaling na pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibig at kapangyarihan ng Santong Espiritu, magmula ngayon